Pinagmasdan ko ang agaw pansin na bahay na tapat lang ng samin. First floor yon at flat ang bubong. Moderno at minimalist ang style na para bang dinisenyo pa ng isang mahusay na architect. May pool din yun sa harapan, tamang-tama sa mainit na panahon. Sakto ang laki yun na para bang isang tao lang ang naninirahan. Halatang hindi hikahos sa buhay. Kumpara sa amin na pahirapan pang magtrabaho para makakain lang ng 3 beses sa isang araw. Ako si Geneva, 31 years old. May asawa at isang anak. Isa akong OFW sa Saudi Arabia. At 2 taon din akong nagbanat ng buto para lang mapakain at mabigyan ng maluwag-luwag na buhay ang pamilya ko. Sa 2 taon na yon ay napaayos ko ang bahay namin at nabigyan ng pangsimula ng negosyo ng asawa ko. At nang matapos ko ang kontrata ng 2 taon, tumigil na rin ako dahil yun ang usapan namin ng asawa ko. Di ba dyan nakatira nun sila Delilah? Takang tanong ko kay Roger, ang asawa ko. Halos kararating ko lang din galing airport kasama ang asawa at anak ko. At yun agad ang napansin ko pagdating namin. Pag alis mo dati papuntang Saudi, sakto namang dumating ang totoong may-ari ng bahay at lupa. Walang nagawa sila Delilah kundi umalis dahil wala naman silang karapatan. Lalo na at abogado pa ang may-ari. Sagot naman ng asawa ko. Ganun ba? Nasambit ko na lamang bago kami pumasok sa loob ng aming bahay. Dahil nawili ako masyado sa anak at asawa ko, hindi ko na inalintana pa ang pagod na nararamdaman ko. Pinagbigyan ko ang luho ng 8 years old na anak namin ni Roger. Inilibot namin siya at ibinili ang lahat ng gusto niya. Gabi na nang makauwi ulit kami at hindi na ako nagluto pa ng hapunan dahil nakakain na rin naman kami sa labas kanina. Tulog na ang anak namin ni Roger. Kaya siya na mismo ang nagbuhat dito sa sarili nitong kwarto. Habang ako naman, naisipang mag-half bath para kay mister. Paglabas ko ng banyo, dumiretso agad ako sa kwarto naming mag-asawa. Ngunit nang madatnan itong nakahilata na sa kama at malalim na rin ang tulog, hindi ko na iwasang madismaya. Pareho lang namang kaming pagod. Roger, gumising ka. Gising ko sa kanya ngunit hinawi niya lang ang kamay ko. Bukas na. Sambit pa nito habang nakapikit pa ang mga mata. Ngayon na nga lang ako maglalambing dahil wala ako sa nakalipas na 2 taon, ay nagawa niya pa akong isnabin. Bumuntong hininga ako at nagbihis na lamang. Dahil hindi pa nakakapag-adjust ang katawan ko sa oras dito sa Pinas, nahirapan akong kunin ng tulog ko kahit pagod ako. Naisipan ko munang tumambay sa labas ng aming bahay at kumuha ng isang boteng alak at chichirya para pangpulutan. Tahimik na ang paligid, ngunit napansin kong lumabas ang naninirahan sa tapat ng bahay namin. Lumabas ang lalaki sa gate ng bahay nito, dala ang garbage bag. Bahagya pang nanlaki ang mga mata ko nang makitang nakasuot lang siya ng boxer shorts at sandong puti. Nang maibaba niya yun sa gilid ng gate kung saan makikita agad ang mangongolekta ng basura, sa kanya lang ako napansin. Dahil hindi ko alam kung ano ang gagawin, ngumiti na lamang ako at tinaas ang alak na iniinom ko. Matipuno siyang lalaki, makisig at napaka-inosente ng muka. Isama pa ang malaking umbok sa boxer niya na nagpapadagdag ng kakisigan niya. Umayos ako ng upo nang hindi inaasahang lumapit siya sa akin. Usually sa mga kakilala kong lalaki, nahihiya silang makita na ganun ang suot nila, lalo na sa hindi nila asawa. Ikaw ba si Geneva, yung asawa ni Roger? Maaliwalas ang mukha niya at sa asta niya, madali siyang makapagpalagayan ng loob. Oo, nakangiti ko namang sagot. Upo po kayo. Si Roger po ba ang sadya mo? Naku, mahimbing na po ang tulog ng asawa ko. Dagdag ko pa at tumayo mula sa inuupuan. Hindi na, ayos lang. Hindi naman si Roger ang sadya ko. Tugon niya habang pasimpleng tumitingin sa dibdib ko. Bahagyang kumunot ang noo ko sa paraan ng paninitig niya at pagiging mapag-obserba sa katawan ko.
Saka ko lang din naalala na wala nga pala akong bra sa ilalim ng duster na suot ko. Ano nga ho palang pangalan niyo, attorney? Tanong ko habang inaayos ang suot ko para hindi mahalata ang dibdib ko. Hindi ba ako pinakilala ni Roger sa'yo? Yung asawa mo talaga. Napapailing pang sambit nito. Ako nga pala si Arthur. Malapit ako sa anak mo, pati na rin sa asawa mo. Kwento pa nito sa akin. At hindi naman ho nila nakwento sa akin. Natatawa ko namang dahilan. At umupong muli para ipagpatuloy ang pag-inom ng alak. Arthur na lang. Hindi mo naman ako kailangang igalang. Magkaedad nga lang kami ni Roger. Bakit nga ba pala nandito ka at umiinom mag-isa? Pag-uusisa ng lalaki. Nagpapaantok ko dahil hindi makatulog. Sagot ko naman. Para mo naman akong boss niyan. Napakagalang mong magsalita. Tumawa siya kaya natawa rin ako. Nagpapaantok ka rin ho ba? Saluhan niyo na rin ho ako. Paanyaya ko naman sa kanya. Sige, walang problema para may kasama ka. Nakakalungkot naman kasi kung mag-isa. Pagpayag naman ng lalaki. Wala namang mali siya sa akin na kaming dalawa lang ni Arthur ang umiinom. Malapit naman siya sa asawa ko, kaya naging panatag at magaan ang loob ko. Kinaumagahan ay natanghalian ako ng gising dahil bumawi ako sa tulog. Napuyat ako kagabi dahil sa kwentuhan at inuman session namin ni Arthur. Napag-alaman ko na single pala siya at puro trabaho lang ang inaatupag niya. Kulang na nga lang daw ay mapanot na siya dahil sa mga cases na hinahandle niya. May mga nagpapakita naman daw ng motibo sa kanya. Ngunit hindi niya raw talaga prioridad ngayon ng relasyon. Sabado ng araw na yon kaya walang pasok si Sedi, ang anak namin ni Roger. Samantalang si Arthur naman, may isang client na na-meet at pagkatapos nun ay maaga siyang nakauwi. Si Roger naman, inaasikaso ang franchise ng business namin at mamayang hapon pa ang uwi. Pero depende pa rin dahil minsan, gabi na siya nakakauwi kapag maraming customer. Mama, punta tayo sa bahay ni Tito Arthur. May swimming pool doon, makiligo tayo. Excited na sambit ni Sedi at hinila ang kamay ko. Nakakahiya naman nak, iistorbohin pa natin si Tito Arthur mo. Sa banyo ka na lang maligo. Sagot ko naman sa anak ko. Mama, mas gusto pa nga ni Tito na nandun ako. Kasama ko siyang naliligo. Tapos sabi pa nga niya pumunta lang ako kahit kailan ko gusto. Dahilan nito habang nakanguso. Kaya naman kahit nahihiya ay sinunod ko ang gusto ng anak ko. Mainit din kasi ang panahon, kaya ipipilit talaga nito ang gusto. Lalo na at malapit lang ang swimming pool na pwedeng pagliguan. Pinindot ko ang doorbell na nakalagay sa gilid ng gate ni Arthur. Agad namang lumabas ang lalaki na nakatrunks lang at walang suot na damit. Tito, excited na sumigaw si Sedi. At nagtatalon sa tuwa nang pagbuksan kami ni Arthur ng gate. Napalunok naman ako at pilit iniwas ang tingin sa katawan ng lalaki. In fairness, may ibubuga si Loco kahit puro papeles lang ang tinitignan araw-araw. Pasok kayo, nakangiti niyang paanyaya. Kinuha naman agad sa akin ni Sedi ang salbabida niya at dumiretso na sa pool. Pumasok na rin ako at saka isinarado ni Arthur ang gate. Maliligo ka rin? Nakangiting tanong niya at tinignan ang suot kong shorts na hanggang taas ng aking tuhod at maluwag na t-shirt. Ewan ko ba naman, nasanay na kasi akong ganito ang suot simula nang mapangasawa ko si Roger. Kung hindi mahabang shorts, ay duster ang suot ko. Naku hindi, naligo na ako. Babantayan ko na lang si Sedi. Sagot ko naman. Ganun ba? Sige, maupo ka na lang muna sa gilid. Muestra ni Arthur sa dalawang upuan na naroon. May payong din sa gitna ng lamesa kaya malilim. Habang tinitignan ko silang naliligo, sumagi bigla sa isip ko na para silang mag-ama. Kahit sino kasi, mapagkakamalan sila dahil sa closeness nilang dalawa.
Maya-maya pa ay umahon si Sedi na sinundan ni Arthur. Nagtatakbo palapit sa akin ang bata habang hinahabol naman siya nito. "Mama!" Tumatawang sigaw niya at niyakap ako kaya nabasa ang suot ko. "Nandyan na ang pating," pangaasar ni Arthur at sinubukang hilahin sa akin si Sedi. Ngunit dahil mahigpit ang kapit sa akin nito, ay pati ako na isasama. "Ayaw mong bumitaw ah? Sige, isasama natin si Mama." Nanlaki ang mga mata ko at napatili ng buhatin ako ni Arthur habang si Sedi naman yumakap sa bewang ng lalaki. "Arthur, hindi ako maliligo." Pigil ko pa at sinubukang kumawala. Ngunit dahil malakas siya, wala rin akong nagawa. Sabay-sabay kaming bumagsak sa tubig at nagtawanan nang makaahon kami. Napawi ang ngiti ko nang mapansing sobrang lapit pala namin ni Arthur sa isa't isa. Nakahapit ang kamay niya sa bewang ko at ramdam kong nag-react agad ang katawan namin sa simpleng interaksyon lang. Pasensya na." Hingi ko ng paumanhin at agad lumayo sa kanya dahil sa kaba na baka may makakita, lalo pa at kasama ang anak namin ni Roger. "Ano ka ba? Ayos lang." May nakakalokong ngisi sa labi niya na para bang sinadya niya yung mangyari at natuwa siya sa naging resulta. Nang dahil sa nangyaring yun, napansin kong naging malakas ang loob ni Arthur. Lapit siya ng lapit sa akin at pinaparamdam niya talaga ang pangangailangan niya. Ako naman ay patay mali siya kahit nagkakaroon na ng ibang epekto ang ginagawa niya. Marupok pa naman ako pagdating sa ganun, lalo pa at matagal din akong nangailangan. "Arthur, may asawa ako. Hindi tama itong ginagawa mo." Pinaglabanan ko pa rin ang nararamdaman ko kahit paulit-ulit na akong napapalunok sa pasimpleng paghimas niya sa akin. "Hindi tama to. Alam ko, may asawa akong tao at siya ay abogado. Nasa ilalim ng batas ang kasalanang to. Pwede siyang matanggalan ng lisensya at pwede kaming makulong dalawa. Pero mukhang wala siyang pakailam dahil kahit anong bawal ko sa kanya, matigas pa rin ang ulo niya. Sa totoo lang, parehong matigas. Ang hirap namang pigilan ng taong mahilig, kaya gumawa na ako ng paraan para malayo sa tukso. "Anak, umahon na tayo." Yaya ko kay Sedi na agad namang tinutulan ni Arthur. "Hayaan mo muna, Geneva. Kita mong nag-i-enjoy pa ang bata." Ngumisi siya kaya tumaas ang isang kilay ko. "Yung bata ba talaga ang nag-i-enjoy o ikaw?" Nasambit ko na lamang sa isip ko. At dahil ayaw pang umahon ni Sedi, umahon na ako dahil hindi ko na talaga matagalan ng panakanak ang paghaplos at pagdikit sa akin ni Arthur sa ilalim ng swimming pool. "Saan ang CR mo, Arthur?" Tanong ko sa kanya dahil naramdaman kong puputok na pala ang pantog ko. Good thing dahil hindi niya naman ako sinundan nang umahon ako. Nakaramdam din siguro si Loco na hindi na tama ang ginagawa niya. "May CR sa kusina. Pasok ka lang dyan, tapos kumaliwa ka." Nakangiti niyang tugon. Nang makita agad ang CR sa kusina, pumasok agad ako at akmang ilalak ko na ang pinto nang pumasok din agad si Arthur. Nanlaki ang mga mata ko nang siya na mismo ang naglock nito. "Panong?" Gulantang kong sabi. "Relax ka lang. Nasa labas si Sedi at ini-enjoy ang paglalaro sa pool. Marunong siyang lumangoy at may salbabida din siya, kaya hindi mo kailangang mag-alala." Imporma niya sa akin. Mali itong balak mo, Arthur." Sambit ko sa kanya. "Alam ko, mas exciting nga kapag bawal eh." Bulong naman ni Arthur sa akin, kaya nanindig ng husto ang balahibo ko. Sa huli, hindi na ako nakapalag nang lamunin na rin ako ng sariling pagnanasa. Nagpaubaya rin ako sa huli. Kahit na anong pagpipigil ko sa sarili, hinayaan ko siya sa ginagawa dahil halatang expert siya pagdating sa ganitong bagay. Handa na ako sa kung ano man ang gustong gawin sa akin ni Arthur nang bigla namang kumatok si Sedi sa pintuan. Mama? Mama, nandyan ka ba? Iihi rin ako."
Tugon ng bata sa pintuan kaya naitulak ko si Arthur palayo sa akin. Bigla tuloy akong nakaramdam ng hiya at guilt sa kalokohang ginawa ko. Sige nak, palabas na rin si mama. Taranta kong sagot at hinila si Arthur sa likod ng pintuan para itago. Lumabas ka na agad kapag pumasok si Sedi. Bulong ko ngunit mas lalo pa yatang na-excite si Loco. Hinila niya ako palapit at binigyan ng isang halik. Tama na. Pigil ko dahil nagsisimula na namang mamuuang kung ano sa kalooban ko. Binuksan ko ang pintuan at hinila si Sedi. Tinakpan ko pa ang gilid ng kanyang mata para hindi niya makita ang paglabas ni Arthur. Saka lang ako nakahinga ng maluwag nang makalabas to. Mama, nasan si Tito Arthur? Sabi niya gagawa siya ng merienda ko. Tanong ni Sedi kaya nasamid ako sa sariling laway. Baka may unang inasikaso lang. Kandautal ko namang sagot. Nang makabalik kami sa pool area, ay may merienda nang nakahanda sa lamesa. Naghihintay na rin si Arthur sa amin habang may malapad at nakakalokong ngisi sa labi. Nabitin ako. Pabulong niyang sabi, kaya palihim ko siyang hinampas sa hita. Siguro mamayang gabi na lang natin ituloy kapag tulog na ang mister mo. Suhestyon nitong agad kong inilingan, kabaliktaran ng kagustuhan ng katawan ko. Pagkakamali lang yung kanina, pero bakit ngayong gabi na ay hindi ako mapakali sa kay nahihigaan, katabi si mister na mahimbing na ang tulog. As usual, wala na namang nangyari sa amin dahil binubukas-bukas niya ako. Bumuntong hininga ako at maingat na tumayo sa kay nahihigaan. Hindi na naman ako makatulog, hindi dahil sa nag-a-adjust pa rin ang katawan ko, kundi dahil sa hindi ko makalimutang nangyari sa amin ni Arthur kanina. Uminom ako ng malamig na tubig dahil naramdaman ko na naman ang epekto ng ginawa niya. Gising pa kaya siya? Nahintay niya pa kaya ako? Lumabas ako ng bahay na parang magnanakaw para hindi maabala ang tulog ni mister. Hindi ko naman inaasahang paglabas ko ay nag-aabang na pala si Arthur sa akin. Nabuhayan siya ng loob nang makita akong naglalakad papunta sa bahay niya. This time, hindi na talaga ako nagpigil pa at agad siyang sinunggaban pagpasok ng bahay niya. Buong-buo kong binigay ang sarili ko at hindi ko na rin napigilang lumabas ang impit na sigaw sa ligaya na pinaparamdam niya. Hindi maitatangging sobrang husay ni Arthur sa ganitong bagay. Talagang napaligayan niya ako ng lubos pa sa inaasahan ko. Sa loob ng 2 taon na wala akong inaasahan kundi ang pagsasarili ko, hindi sumagi sa isip kong pag-uwi ko, hindi ang asawa ko ang makakakuha muli sa akin. Magkasama naming pinagsuluhan ng masarap na pakiramdam, walang iniisip na sagabal at makakahadlang. Dahil pareho kaming nalulunod sa ligaya. Nang matapos kami ay agad akong nagbihis at muling bumalik sa tabi ni Roger na para bang walang kalokohang nangyari. Sa loob ng 1 buwan ay ganun ang naging gawain namin ni Arthur. Tatakas ako tuwing madaling araw para lang matugunan ang uhaw naming dalawa. Good thing dahil hindi naman nakakahalata si Roger. Nawala ako sa tabi niya sa sobrang pagod din niya. Isang gabi, nagulat na lamang ako nang maglambing sa akin si Roger. May schedule ulit kaming dalawa ni Arthur, ngunit pinagpaliban ko para sa asawa ko. Pasensya na Han, dahil madalas kitang nababaliwala. Madami lang talaga akong iniisip, at saka pagod din ang katawan ko kaya hindi ko maibigay ang hinaing mo. Hayaan mo, babawi na ako ngayon. Sinserong aniya, kaya kinain ako ng konsensya. Sa buong pagsasama namin ni Roger, hindi pumasok sa isip ko na gumawa ng kalokohan sa likuran niya. Naging tapat ako simula nang mapangasawa ko siya, kaya natauhan talaga ako nang kausapin niya ako. Ginagawa niya ang best niya para sa amin ng anak niya. Para lang hindi na ako bumalik pang muli sa Saudi para mawalay sa kanila. Kaya naman nang masinsinan kaming makapag-usap,
nagdesisyon na rin akong putulin ang ugnayan namin ni Arthur. Hapon ng araw na yon, wala pa si Roger at ang anak ko. Pinuntahan ko si Arthur para masinsinang kausapin. Sakto namang dumating siya galing trabaho. Ngunit babalik din yata agad dahil may naiwan lang. Arthur, tawag ko sa kanya nang makapasok ako. Ikaw pala, Geneva. Ngayon na ba natin gagawin? Hindi ka sumipot ng ilang gabi eh. Mapang-asar na wika niya. Hindi yan ang pinunta ko. Seryoso kong tugon kaya nawala ang mapanglokong ngiti sa labi niya. Gusto kong tumigil na tayo. Hindi tama ang ginagawa natin. At ayokong masaktan ang asawa ko kapag nalaman niya na may nangyayari sa atin. Wika ko sa kanya. Teka, hindi mo ba naisip na nasaktan mo na siya noong una pa lang na may nangyari sa atin? Natahimik ako. Tama siya. Pero habang may pagkakataon pa, gusto kong itama ang pagkakamali ko. Natukso lang ako at pinagbigyan ng hinaing ng taksil kong katawan. Maya-maya pa ay bumuntong hininga si Arthur. Sigurado ka na ba dyan? Mapang-unawa niyang tanong. Tumango ako bilang sagot. Pagbigyan mo pa ako ng isa pa at hindi na ito mauulit. Pagkatapos nito, kakalimutan ko na ang lahat na parang walang nangyari. Mungkahi niya na sinang-ayunan kong muli upang hindi kami magkaroon ng problema. Sa huling pagkakataon, muli akong nagpaubaya sa kanya. Tumupad siya sa pangako niya at nanatiling lihim ang nangyari sa amin. Paminsan-minsan ay nagpupunta pa rin naman kaming mag-ina sa bahay niya. Minsan naman, kasama si Mister. Ngunit wala nang nangyayaring kalokohan sa pagitan namin. Ilang linggo pa ang lumipas nang maipakilala si Arthur na babae sa aming dalawa ni Roger. Girlfriend na niya at may balak na rin silang magpakasal agad. Siyempre, inimbitan niya kami at nakasundo ko naman agad ang babae. Magaan pareho ang loob namin sa isa't isa kahit wala siyang kaidi-ideya na bago may maganap sa kanila ni Arthur ay ako ang nauna. Mabuti na lang dahil sobra kong mahal ang asawa ko. Kaya walang feelings na nabuo kay Arthur. Natutuwa naman ako dahil ganun din siya. That's why we easily ended things between us. Bumalik sa dating ayos ang pagsasama namin ni Roger. At mas pinatatag pa ngayon pagkatapos ng mga nangyari.